Wellman TV. Marshall Ortega. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 686 na mga maling paratang. Nagsiksikan ang mga estudyante kay Marshall, sabik na sinisilip ang mga larawan sa kanyang telepono na ipinapakita ng mga pulis. Para makita ng lahat. Walang kahit isang bakas ng campus sa likuran at tiyak na walang anumang bahid ng presensya ni Ren. Wala sa mga eskandalosong kuha na sinasabi niya ay walang mga litrato ng hita, puwit, o dibdib. Ay matatagpuan kahit saan. Sa katunayan, wala talagang kahit kaunting pahiwatig ng anumang bagay na hindi naaangkop. Hita, walang puwitan, wala. Nagbulungan sa gulat ang mga galit na estudyante. Isang bagay na walang batayan ang nagpasimula ng lahat ng kaguluhang ito. Sino ba naman ang makakaisip ng ganito kalaking paratang? Dalawang batang babae, na lumapit para ipagtanggol si Marshall, ay tumitig ng masama kay Ren at sinabing, paano mo nagawang basta-basta akusahan ang mga taong ganyan? Oo, nakita na nating lahat yan. Kanya. Hindi man lang nakabukas ang camera niya. Nasaan na yung sikretong litratong sinasabi mo? Isa pa, nakita na namin ang lalaking ito rito bago ka pa dumating. Matagal na siyang naglalaro. Sino ang may oras para kunan ka ng litrato? Tigilan mo na ang pagyayabang. At huwag kang mag-akusa ng walang dahilan, ha? May ilang mga batang babae na sumugod para ipagtanggol si Ren, at sinasabing, napakaraming mga gagaw dyan ngayon, at palagi mo nang naririnig ang mga ganitong kaso. Hindi naman krimen ang pagiging maingat, di ba? Ngayong malinaw na ang mga bagay-bagay, wala nang hindi pagkakaunawaan. Kaya siguro pwede na kayong tumigil sa pagdaragdag ng gatong sa apoy. Ang ilan sa mga lalaki, hindi umaatres, ay sumagot, maingat. Ang pagiging maingat ay hindi nangangahulugang maaari mo nang basta-basta akusahan ang isang taong tulad niyan. Sumigaw siya at ibinuntan ang sisi sa isang inosenteng tao. Ano ba ang iniisip niya? Kailangan mo ng ebidensya para sa ganitong bagay. Hindi ka maaaring magkalat ng mga tsismis at paninira dahil lang sa kaina-hinala ka. At sino ba siya sa tingin niya, kung tutuusin, sa mayabang at makasarili niyang ugali, at inaakala niyang gusto lang siyang makuha ng lahat? Nakakatawa. Ang mga batang babaeng sumusuporta kay Ren, na ngayon ay galit na galit, ay gumanti ng malakas na sigaw, kailangang manatiling alerto ang mga babae. Iyan lang ang paraan para mabawasan ang mga gago at mga maninalip. Hama ang argumento, at nagbabaril ang magkabilang panig. Umiling lang si Marshall sa pinangyarihan, sabay sumenya sa dalawang pulis. Itigil na natin to, ha? Wala nang saysay kung ipagpapaliban pa natin. Magalang na ibinalik ng mga pulis ang telepono ni Marshall, pagkatapos ay mahigpit na humarap kay Ren. May utang kang tawad kay Mr. Ortega. Agad-agad. At linawin natin, hindi na maaaring mangyari muli ang ganitong bagay. Tama lang na maging maingat at protektahan ang iyong sarili, ngunit hindi mo maaaring basta-basta akusahan ang isang tao ng walang dahilan. Base sa kung paano mo ito hinarap, mukhang sinasadya mong mag-umpisa ng gulo. Itigil na natin dyan dahil hindi na ito itutuloy pa ni Mr. Ortega. Habang bumubulong ang mga tao ng kanilang pagtutol, at ubiling humingi ng paumanhin si Ren. Baka nagkamali ako. Pasensya na po, Mr. Ortega. Paano kung magpalitan tayo ng WhatsApp? Malamig na sagot ni Marshall, hindi ako nagdaad ng mga estranghero sa WhatsApp. Walang ibang salita, tumalikod siya at nagtungo sa gate ng campus kasama si Ferrell. Habang pinapanood ang pag-atres ng figure ni Marshall laban sa paglubog ng araw, kumislap ang mga mata ni Ren ng may galit. Bigla, tumakbo si Brenda papunta kay Marshall na may masiglang ngiti at masayang magkahawak kamay. Kasama niya. Pagkatapos noon, lumapit din si Joanna para sumama sa kanila. Nagkwentuhan at nagtawanan ng grupo habang palabas ng campus ng Brighton University. Sina Brenda at Joanna, taglay ang kanilang nakamamanghang kagandahan at alindog, ay higit pa sa kayang makita ni Ren. Nanliit ang kanyang mga mata sa selos. Balewalain mo ako hanggat gusto mo. Teka lang sisirain kita. Pinangunahan ni Joanna ang grupo papunta sa isang hotel sa tapat ng Brighton Public Relations University.
Pagpasok nila, tumunog ang telepono ni Marshall. Tawag ito mula kay Lula. Mr. Ortega, nakarating na ako sa Draconia. Nandito ako ngayon sa Grand Brighton Hotel. Nasaan ka? Na-miss kita. Sumagot si Marshall, nandito ako sa Public Relations Hotel malapit sa Brighton University. Halata ang pananabik ni Lula. Magaling. Tatapusin ko ang ilang gawain at pupunta ako roon para makita ka. Hintayin mo ako, ha? Bago pa siya makasagot, nag-click ang linya, tinapos ang tawag. Nang hapong iyon, nagpareserba si Joanna ng isang pribadong silid. Ginamit niya ang lahat ng kinita mula sa kanyang pinakabagong proyekto sa software para i-treat sina Marshall, Brenda, at ang iba pa. Habang papunta na sila sa kanilang nakareserbang kwarto, nakasalubong nila sina Catherine, Kimberly, at Wendy. Maliit na mundo ito. Magkasama silang gumugol ng umaga sa Quintana Manor. Ngayon, nagkikita naman sila sa isang malaking hotel ng gabing iyon. May masayang ngiti. Sabi ni Catherine, Marshall. Dapat nga magkita tayo. Iniisip ko lang kung saan ka nagpunta, at nandito ka pala. Alam mo, pagkatapos mong tapusin ang trabaho mo ngayong hapon, umalis ka na lang ng walang paalam. Binati ni Joanna ang tatlo ng may ngiti, hello. Nagpalitan ng mga magagandang kwentuhan sina Wendy at Kimberly sa kanya. Binibini. McKay, magho-host po ako ng isang pagtitipon para kay Mr. Ortega at sa kanyang pamilya mamayang gabi. Maaari po ba kayong sumama sa amin kung hindi po kayo mamasamain? Pero mabilis na sumingit si Marshall, Ms. Leaf, hindi na po kailangang imbitahan sila. Sigurado akong may iba pa silang plano. Nagulat si Catherine at sumagot, libre naman kami, di ba? Gusto ko sanang sumali, Ms. Leaf. Catherine, hindi ka ba abala? Paano ka naman naging libre? Pamimilit ni Marshall. Naguguluhan si Catherine na tumingin kay Marshall. Wala naman tayong ginagawa. Nakikisama lang ako kina Kimberly at Wendy dahil nababagot kami, kaya napagpasyahan kong lumabas para magsaya. Kahit na may imbitasyon kami, kung imbitado kami ni Joanna, maaari pa rin naming tanggihan. Ang saya talaga kapag magkakasama tayong lahat. Umiling si Marshall. Walang saysay ang makipagtalo sa isang babaeng may ganitong mababang emotional intelligence. Ngumisi si Wendy habang tinatakpan ang bibig. Catherine, napagkasunduan nating bumili ng ilang damit, at pagkatapos ay babalik para sa hapunan. Paano mo nasabing wala tayong gagawin? Bago pa makasagot si Catherine, hinayla ni Kimberly ang manggas ng kanyang manggas at bamulong. May family get-together sila. Bakit ka gumagawa ng eksena? Sandaling natigilan si Catherine, saka mabilis na nagsalita, sige. May problema nga pala tayo. Babalik ako mamaya. Napangiti si Joanna habang pinapanood silang umalis. Pagkatapos ay inakay niya sina Marshall, Brenda, at ang iba pa papunta sa silid 303. Kasabay nito, sa room 301 ng Public Relations Hotel, pinag-usapan ni Ren at ng kanyang matalik na kaibigan na si Leila ang insidenteng palihim nilang kinunan sa Bright Laughing habang pinapanood niya ang video sa telepono ni Ren. Sabi ni Leila, Ren, may gusto ka ba sa gwapong lalaki sa video? Hindi talaga ako makapaniwala na ginagamit mo ang ganitong klaseng panlilin lang para lang makuha ang atensyon niya. Hindi ka ba nag-aalala na baka hindi ka niya mapapatawad sa mga nangyari? Ngumisi si Ren. Paano kung hindi niya ako mapatawad? Hindi magtatagal ang kay-abangan niya. Simula nang ipahiya niya ako, napagdesisyonan kong ilalagay ko online ang kuha ngayong hapon, hahayaan ng publiko na pakialaman ang buhay niya, at sisirain ang reputasyon niya. Ang mamatay para makita kung gaano siya kalala madapa. Kabanata 687 Pagpapagana ng apoy. Nagulat si Leila sa sinabi ni Ren. Ren, huwag kang gagawa ng bagay na walang ingat. Ang pag-post ng mga pekeng pahayag online, lalo na ang ganitong uri ng mga bagay na walang batayan, ay maaaring magdulot ng malubhang problema. Kung magpapakalat ka ng maling impormasyon at lalampas ito sa kontrol, maaaring masaktan ang mga tao, marahil ay. Nagulat si Leila sa sinabi ni Ren. Ren, huwag kang gagawa ng bagay na walang ingat.
Ang pag-post ng mga pekeng pahayag online, lalo na ang ganitong uri ng mga bagay na walang batayan, ay maaaring magdulot ng malubhang problema. Kung magpapakalat ka ng maling impormasyon at lalampas ito sa kontrol, maaaring masaktan ang mga tao, o baka mas malala pa. Maaari nitong sirain ang buhay ng isang tao, ren. Mali yan. Ito. Bakit pa ipinipilit ito sa wala? Isa pa, hindi ka naman niya ginulo. Ikaw ang nagsimula ng lahat ng ito, kaya hayaan mo na. Walang mararating ang pagpilit sa isang bagay na wala naman. Baka nga may girlfriend na siya. Huwag kang manggulo para lang masira ang sarili mong kinabukasan. Hindi mo ba planong pumunta sa ibang bansa para sa graduate school? Makinig ka sa akin, Ren, hindi mo ito kailangan. Ngumisi si Ren. Alam mo ba kung ano ang ginagawa niya habang nakaupo siya sa campus ng isang oras? Nakaupo siya roon sa telepono niya, naglalaro ng halos isang oras. Isa siyang walang kaalam-alam na hanggal na abala sa kanyang maliit na virtual na mundo, at nawawala ng pagkakataong makita ang totoong mundo sa paligid niya. Siya. Kaya, ipopost ko ito. Malamang hindi niya mapapansin. Leila, hindi lang ito tungkol sa paglalabas ng galit ko. Gusto kong mapataas ang bilang ng mga tagasunod sa platform ko. Kung ipopost ko itong insidenteng palihim na larawan, sesabog ito, walang duda. Alam mo ba kung ano ang ugali ng publiko? Ang kaisipan ng publiko ay isa lamang mentalidad na parang kawan, kung saan lahat ay sumusunod sa karamihan. Sa kaibuturan nila, naniniwala sila sa purong hustisya, pagpaparusa sa masasama at pagbibigay gantimpala sa mabubuti. Basta't gumanap kang biktima, agad kang magkakaroon ng isang grupo ng mga mapagmatuwid na santo na lalapit para magsalita para sa akin. Sa puntong iyon, ituturing nila ang kanilang mga sarili bilang mga bayani, lahat ay tatayo para suportahan ako. Ang buong lipunan ay nakatuon na sa insidente ng spycam. Kung babanggitin ko ito bilang personal na karanasan, siguradong dadami ng husto ang mga tagahanga ko. Lahat ay magagalit sa nakakatakot na lalaking iyon. Kapag napukaw ko ang kanilang mga emosyon, ako ang magiging panalo, at kikita ng malaking halaga. Kapag may ginawa ka, dapat kang matutong sumabay sa agos at, higit sa lahat, manipulahin ang mga hanggal na gumagamit ng internet, sila ang aking minahan ng ginto. Ang simpatya, ang mentalidad ng kawan, at ang pagtingin lamang sa mga bagay sa ibabaw ang kanilang mga nakamamatay na kahinaan. Hindi pa rin maintindihan ni Leila. Ren, hindi mo talaga dapat ginawa to. Pakiramdam ko lang ay hindi ito tama. Paano kung mapunta ka sa puntong ito? Baka magkagulo talaga yan. Kahit na mahilig siya sa paglalaro at walang pakialam sa mga online news, siguradong may mga kaibigan o pamilya siya na magsasabi nito sa kanya. Hindi ba't mas lalo lang lalala ang sitwasyon mo? Tumawa si Ren. Hindi niya gagawin yan. Nang sabihin ko sa kanya na kinukunan niya ako kanina, binaliwala niya lang iyon at sinabing hindi niya na itutuloy. Ang isang lalaking tulad niya, mabait at walang alam, ay hindi niya ako kokomprontahin, lalo na't hindi niya ako sasampahan ng kaso online. At kung ibubunyag niya ang katotohanan, mas mabuti pa. Mas lalo lang nitong polalikasin ang hype ko online, at tataas ng husto ang bilang ng mga tagahanga ko. Alam mo naman kung paano gumagana ang mga online marketer, di ba? Nasisiyahan sila sa mga iskandalo at mainit na paksa. Ang pagiging dalubhasa sa larong iyan ay nangangahulugan na ang mga online platform ay magiging isang minahan ng ginto sa iyong mga kamay. Ito. Ang tawag dyan ay publisidad. Kung gusto mong maging isang internet star, isang sikat na tao, kailangan mong malaman kung paano maglaro sa merkado. Ang mga operasyon sa merkado ay nangangailangan ng estratehiya. Ang panahong ito ay tungkol sa trapiko. Makakaakit ka ng napakaraming trapiko kapag ikaw ang naging sentro ng atensyon. At kung saan may trapiko, may pera. Sino ang may pakialam sa katotohanan? Umiling si Leila. Pero sa ginagawa mo nito, hindi ba't sinisira mo ang buhay ng iba? Sinisira ang buhay nila. Problema nila yan. Ito ay isang mundo kung saan tanging ang malalakas lamang ang iginagalang. Ano ang ibig sabihin ng malakas? Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng isang makapangyarihang pag-iisip. Kung mayroon kang lakas sa iyong pag-iisip, sapat na karunungan,
kung gayon ang mundong ito ay iyon na. Hindi pinakinggan ni Ren ang mga babala ng kanyang kaibigan. Agad niyang ipinost sa live streaming platform ang insidente ng tinatawag na Marshall Spycam. Sa video, ipinakita niya ang kanyang sarili bilang isang biktima. Pagdating ng mga pulis, wala siyang ibang nagawa kundi sabihing napagkamalan siyang ibang tao. Sa sandaling lumabas ang video, biglang nag-viral ang buong internet. Mabilis na tumaas ang trapiko ng kanyang live streaming mula 20,000 patungong 50,000 tagahanga. Napangiti si Ren habang pinapanood ang pagdami ng kanyang mga tagahanga. Leila, kita mo. Ito ang kaya kong gawin. Kung hindi mo naiintindihan kung paano gumagana ang online market, hindi ka kailanman mabubuhay sa lipunang ito. Sa internet, kahit ano ay masasabi mo, kahit sino ay maaari mong akusahan. Kahit na sinisiraan ko siya, sino ang makakaalam na nagtatago ako sa likod ng screen? Sa kaunting impormasyong ito, mas marami na akong naging tagahanga kaysa dati. Kumikita ako ng totoong pera. Sinisiraan ko siya, sinisiraan siya, ano ang gagawin niya tungkol dito? Sa loob ng wala pang 5 minuto, ang imahe ng nakakatakot na lalaki mula sa insidente ng spycam sa Brighton University ay kumalat ng mabilis online. Kasabay nito, masarap ang kainan ni Marshall kasama sina Joanna, Marge, Brenda, at Marisa. Hindi niya napansin ang kumakalat sa internet. Pagkatapos, isang naka-encrypt na mensahe ang dumating mula sa dark web, na nagsasabi sa kanya na ang hindi nais na insidente kanina ay online na ngayon. Hindi napigilan ni Marshall ang matawa sa sobrang pagkadismaya. Ayokong sirain ang buhay ng isang babae. Pero may mga taong gusto lang maghukay ng sarili nilang libingan. Alamin mo kung sino ang nasa likod ng babaeng ito. Sinisiraan niya ako ng pangalan, dapat siyang pagbayaran ito. Pagkatapos ipadala ang mensahe sa dark web, tumawag si Catherine. Marshall, may nakita akong nag-trending sa internet. Sabi doon ay palihim kang nag-video ng isang babae at tinatawag ka ng kung ano-anong nakakatakot na pangalan. Hindi ko alam na may ganoon ka palang hilig. Tumahimik ka. Bulyo ni Marshall, naiinis. Tumawa si Catherine. Marshall, nasa labas ako ng Brighton Public Relations Hotel at paparating ako para hanapin ka. Malinaw na isa itong pagtatangka na gamitin ka bilang sisi para sa sarili nilang pakinabang. Gusto ka nilang ipahiya at makakuha ng trapiko mula rito. Sabi ni Marshall, ganito ang nangyayari kapag sinubukan mong magkunwaring tanga. Sa kabilang linya ng telepono, malamig ang boses ni Catherine. Gusto ka nilang insultuhan, Sir On. Sisiguraduhin kong magbabayad siya ngayon. Nagmamadaling pumasok sa hotel sina Catherine, Kimberly, at Wendy habang nagsasalita siya. Nag-aalalang tanong ni Wendy, Mr. Ortega, alam mo ba kung ano ang nangyayari? Alam ko, sinenyasan sila ni Marshall na umupo. Nang marinig ni na Brenda at Joanna ang balita, agad nilang kinuha ang kani-kanilang mga telepono. Nang makita nilang kumakalat na online ang video ng insidente sa pagitan ni na Marshall at Ren kaninang hapon, galit na galit sila. Kabanata 688 ang sapot ng mga kasinungalingan at ugnayan ng pamilya. Marshall, napakapuot naman ng babaeng ito. Galit na galit si Marshall matapos mapanood ang video tungkol sa umano'y insidente ng spycam na ipinost ni Ren online. Paano niya nagagawang magkalat ng ganitong kalokohan? Hindi mo ba nahawakan ang isyong ito noon, Marshall? Bahagyang kumunat ang noo ni Marshall. Ginawa namin. Kinumpirma ng paaralan at pulisya na walang batayan ang paratang na iyon, at siya. Inamin sa maling pagkakakilanlan. Hindi ko inaasahan ang ganitong ugali mula sa isang estudyante ng Masterel ng abogasya. Malinaw na wala siyang magandang asal. Sayang ang edukasyon. Marshall, dapat mong iulat ito. Malaki ang magiging epekto nito sa reputasyon mo kung hindi mo ito gagawin. Tingnan mo ang mga komento sa ibaba, ang ilan ay talagang pangit. Kumunat din ang noo ni Joanna. Mr. Ortega, ang mga kinikilos ng babaeng yan ay talagang hindi etikal. Dapat natin siyang kontakan at subukang bawasan ang negatibong epekto. Umiling si Kimberly. Hindi ko maintindihan. Bakit niya gagawin ito?
Gumagawa siya ng gulo para sa sarili niya at sa iba sa pamamagitan ng pagkalat ng maling impormasyon. Sumanghal si Catherine. Iyan ang mentalidad ng isang taong nambubuli sa mahihina. Mahina? Gulat na tanong ni Wendy. Tinatawag mo bang mahina si Mr. Ortega? Tumawa ng mahina si Catherine. Tulad ni Yvette kaninang umaga sa Quintana Manor. Akala niya kaya niyang apihin ang iba dahil nakikita niyang mahina ang mga ito. Yvette. Sinama ni Wendy ng tingin si Catherine. Pero tama ka. Ang mga taong tulad nila ay palaging sinusubukang saktan ang mga taong nakikita nilang mahina. Tumingin si Kimberly kay Marshall, inaalala ang mga pamamaraan nito kanina sa Quintana Manor. Kung nakikita ng babaeng iyon si Mr. Ortega na mahina, nagkakamali siya. Galit na galit si Catherine. Marshall, papatayin ko siya. Sandaling tumigil si Wendy. Catherine, huwag mong pag-usapan ang pagpatay. Bata pa siya. Bigyan natin siya ng pagkakataon. Humarap siya kay Marshall. Mr. Ortega, paano kung kontaken ko si Maverick? Pwede naman niyang kontaken ang platform at ipabura agad ang post. Kumaway si Marshall. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala dito. Saktong-sakto, dumating si Lula sa harap ng Public Relations Hotel at tinawagan si Marshall. Marshall, nabasa ko ang balita tungkol sa iyo online. Matagal na kitang kilala, pero hindi ko alam na mahilig ka pala sa mga ganitong litrato. Dapat sinabi mo sa akin. Hahayaan kitang kunan ako ng lahat ng gusto mong litrato. Bakit ka maglilibot at palihim na magkukunan ng litrato? Ang iba. Nagsisimula ng sumakit ang ulo ni Marshall. Para manakit. Lula, pekeng balita yan. Hindi ako weirdo. Hahaha. Tumawa si Lula. Binubiro lang kita, Marshall. Kilala na kita ng husto. Kung gusto mo, pwede kang magpa-post ng mga pinakamagagandang babae sa mundo. Masaya silang gawin iyon. Tumigil ka nga. Umiling si Marshall. Nasaan ka na ngayon? Nasa kwarto 303 ako. Pagkatapos ibaba ang tawag kay Lula, walang tigil na tumutunog ang telepono ni Marshall. Sunod-sunod na tumatawag sina Shirley, Vera, Daphne, at ang iba pa, lahat ay nagtatanong kay Marshall kung ano ang nangyayari. Di nagtagal, maging sina Freya, Talia, at ang punong himpilan ng militar ng Special Forces, na nagsasanay sa Wolfsbane Summit sa Brighton, ay tumawag upang tanungin kung siya ba ang nakakatakot na lalaki sa video na kumuha ng puwitan at hita ng isang babae. Ang sunod-sunod na mga tawag ay nagpainit ng ulo ni Marshall. Pagkalipas ng 5 minuto, nagpadala ang dark web ng impormasyon tungkol kay Ren. Si Ren ay isang estudyante ng master's degree sa abogasya sa Brighton Public Relations University at anak ng kasintahan ni Kenneth na si Marie Clark. Matagal nang may relasyon si Marie kay Kenneth, ang panganay na anak ng mga Lynch, bago pumanaw ang asawa nitong si Meredith Ingram. Nagkaroon sila ng anak na babae. Si Ren, na siyang nag-post ng video. Dahil pangalawang antas na aktres si Marie, hindi kailanman pinayagan ni Steven na magpakasal ang ganoong babae sa pamilya. Dahil dito, hindi kailanman nakapasok si Marie sa pamilya Lynch bilang isang lehitimong asawa. Dahil papalapit na ang 80 kaarawan ni Viola, umaasa si Kenneth na magagamit ang pagkakataong ito upang makuha ang pagsang-ayon ng kanyang ina at madala sina Marie at Ren sa Lynch. Pagkatapos basahin ito, hindi napigilan ni Marshall ang mapangiti. Masyado talagang nagkataon ang mga bagay-bagay. Habang naghahanda siya para sa pagresolba ng mga bagay-bagay kay Jamie sa birthday party, lumabas na ang mapang-uyam na babaeng ito ay konektado rin sa mga Lynch. Aayusin niya ang dalawang isyu ng sabay-sabay. Napansin ni Catherine ang pananahimik ni Marshall at agad na nakipag-ugnayan sa Northern Intelligence Bureau ng Wisteria Residence. Di nagtagal, nakumpirma nila ang pagkakakilanlan ni Ren. Marshall, ang babaeng Ren na iyon ay anak ni Kenneth, ang chairman ng kabit ng anak ng mga Lynch. Putol ni Marshall, alam ko na. May departamento ba ang Wisteria Residence na humahawak sa regulasyon ng online platform? Paalisan nila ang lahat ng video at post tungkol dito sa mga platform. Nakuha ko. Natuwa si Catherine. Ito ang unang pagkakataon na hiniling sa kanya ni Marshall na umarte. Aayusin ko agad itong basura. Hindi na kailangan.
Pidgel ni Marshall sa kanya. Hayaan mo na muna. Pumayag si Marisa. Opo, Ms. McKay, hayaan nyo na. Bata pa siya. Bibigyan natin siya ng pagkakataon. Sige. Sana hindi na niya patuloy na humuhukay ng sarili niyang libingan. Agad na tinawagan ni Catherine ang kanyang ama at inutusan ang Network Monitoring Agency ng Wisteria Residence na burahin ang mga maling chismis na ipinost ni Ren. Pagkatapos ng hapunan, nagsipaghiwa-hiwalay na silang lahat. Kinabukasan, tumunog ang telepono ni Marshall pagkagising niya. Isa. Pataas. Marshall, nasaan ka? Nasa Lynches ako. Tulungan mo ako. Agad na sinagot ni Marshall ang tawag, ngunit hindi ito makakonekta. Ano ang nangyayari? Mabilis na napaupo si Marshall. Isa kaya itong patibong dahil dadalo siya sa ika-80 kaarawan ni Viola. Gayunpaman, mula sa mga ulat mula sa labas, malapit na ang ika-80 kaarawan ni Viola. Maaari kayang si Jamie ang nasa likod nito. Lumabas si Marshall ng hotel at dumiretso sa villa ng mga Lynch. Ang ari-arian ng Lynches ay matatagpuan sa silangang mga suburb ng Seren Summit ng Brighton, isa sa pinakamayamang arca sa lungsod. Bilang isa sa 5 kilalang pamilya ng Brighton, ang mga Lynch ay mahigit isang siglo nang umiiral, na may maraming sangay, at ang kanilang mga ari-arian ay nasa daan-daang bilyon. Sinimulan na ng media ang pagpapasikat sa engranding kaganapan ng ika-80 kaarawan ni Viola. Tiningnan ni Marshall ang internet ng kanyang sasakyan, at ang media ay abala na sa pag-uulat tungkol sa nalalapit na birthday party ng mga Lynch. Tanging ang mayayaman at makapangyarihan lamang ang inimbitahan, at kabilang sa listahan ng mga panauhin ang matataas na opisyal, mayayamang negosyante, at maraming maimpluwensyang sosyalista. Hindi pa nga nagsisimula ang birthday party, naglalabas na ng balita ang media. Isang partikular na balita ang nakakuha ng atensyon ni Marshall. Sa birthday party ni Viola, magkakaroon din sila ng seremonya ng pakikipagtipan para kina Vera at Hendrix ng North Lorne Residence. Hindi na kailangan. Pidgel ni Marshall sa kanya. Hayaan mo na muna. Pumayag si Marisa. Sige, Ms. McKay, hayaan mo na. Bata pa siya. Bibigyan natin siya ng pagkakataon. Sige. Sana hindi na niya patuloy na humuhukay ng sarili niyang libingan. Agad na tinawagan ni Catherine ang kanyang ama at inutusan ang Network Monitoring Agency ng Wisteria Residence na burahin ang mga maling chismis na ipinost ni Ren. Pagkatapos ng hapunan, nagsipaghiwa-hiwalay na silang lahat. Kinabukasan, tumunog ang telepono ni Marshall pagkagising niya. Marshall, nasaan ka? Nasa Lynches ako. Tulungan mo ako. Agad na sinagot ni Marshall ang tawag, ngunit hindi ito makakonekta. Ano ang nangyayari? Mabilis na napaupo si Marshall. Isa kaya itong patibong dahil dadalo siya sa ika-80 kaarawan ni Viola. Gayunpaman, mula sa mga ulat mula sa labas, malapit na ang ika-80 kaarawan ni Viola. Maaari kayang si Jamie ang nasa likod nito. Lumabas si Marshall ng hotel at dumiretso sa villa ng mga Lynch. Ang ari-arian ng Lynches ay matatagpuan sa silangang mga suburb ng Seren Summit ng Brighton, isa sa pinakamayamang lugar sa lungsod. Bilang isa sa 5 kilalang pamilya ng Brighton, ang mga Lynches ay mahigit isang siglo nang umiiral. Mga sangay, at ang kanilang mga ari-arian ay nasa daan-daang bilyon. Sinimulan na ng media ang pagpapasikat sa engranding kaganapan ng ika-80 kaarawan ni Viola. Tiningnan ni Marshall ang internet ng kanyang sasakyan, at ang media ay puspusan na ring nagbabalita tungkol sa nalalapit na kaarawan ng mga Lynch. Tanging ang mayayaman at makapangyarihan lamang ang inimbitahan, at kabilang sa listahan ng mga panauhin ang matataas na opisyal, mayayamang negosyante, at maraming maimpluwensyang sosyalista. Hindi pa nga nagsisimula ang birthday party, naglalabas na ng balita ang media. Isang partikular na balita ang nakakuha ng atensyon ni Marshall. Sa birthday party ni Viola, magdaraos din sila ng seremonya ng pakikipagtipan para kina Vera at Hendrix ng Tirahan sa Hilaga. Kabanata 689 na isang sapot ng kapangyarihan at panlilinlang. Pagkarinig ni Marshall ng balita, agad niyang naunawaan kung bakit nagpadala sa kanya si Vera ng mensahe para humingi ng tulong.
Naghahanda ang mga Lynch na ibenta ang kanilang apo kapalit ng pagprotekta sa mga Northlorn. Tirahan. Alam ng lahat ng nasa piling grupo ng mga tao sa Brighton na isang kilalang-kilalang playboy si Hendrix. Noong unang pagkakataon, sa Elysian Springs Lodge, nasaktan niya si Marshall, at binigyan siya ni Marshall ng isang aral na hindi niya malilimutan. Nagpa siya ang Northlam residents na ipakasal siya, umaasang mapipigilan ang kanyang paghihimagsik. Mga paraan. Nang malaman ito ng mga Lynch, agad nilang naisip na gamitin ito sa kanilang kalamangan. Hindi nakapagtataka na biglang inimbitahan ni Viola si Vera sa pagdiriwang ng kanyang ika-80 kaarawan. Ilang araw na ang nakalipas. Nagpadala si Viola ng liham kay Vera. Noong una, inakala nilang sinusubukan ni Viola na makita ang kanyang nawawalang apo bago ito pumanaw. Pero ngayon, tila ibang-iba ang layunin ng imbitasyon, ang isaayos ang kasal sa pagitan ni Vera at ng spoiled na binata. Malinaw na ngayon na totoo ang mga tsismis tungkol sa mga Lynch na isa lamang walang kwentang nilalang. Maganda ang itsura ng 3 henerasyon ng mga apo at apo ng mga Lynch. Gayunpaman, wala pa ring makakapantay sa kagandahan ni Vera. Siya ang pinakanamumukod tanging babae sa kasaysayan ng mga Lynch. Bukod kay Jamie, walang sinuman sa mga Lynch ang nakakita kay Vera. Gayunpaman, nakapagpakita na siya sa maraming publiko sa mga pangunahing kaganapan, tulad ng IPO press conference ng Silva Group at mahahalagang pambansang aktibidad ng Kawanggawa. Nang makakita si Viola ng mga video at litrato ni Vera, ginamit niya ito bilang isang piyon upang iligtas ang naghihirap na Lynch Group. Nitong mga nakaraang taon, ang pinuno ng mga Lynch na si Steven ay matagal nang nakarete sa kama. May mga tsismis pa nga na siya ay may kapansanan sa pag-iisip at hindi na kayang pamahalaan ang negosyo ng pamilya. Ang responsibilidad ay napunta sa panganay na anak ni Steven na si Kenneth. Gayunpaman, mayroon siyang hindi magandang relasyon sa kanyang ina at bihirang makialam sa mga gawain ng pamilya. Malaki ang naging epekto ng Lynches sa mga nakalipas na taon, at kahit mukhang malakas pa rin sila sa unang tingin. Lahat ay harapan. Sa katotohanan, ang mga Lynch ay wala ng iba kundi isang walang laman na kabibi. Noong malusog pa si Steven, makapangyarihan ang Lynch Group. Ang imperyo ng negosyo ng pamilya ay sumasaklaw sa real estate, pangangalagang pangkalusugan, riles ng tren, abyasyon, at pagpapadala. Ito ay isang napakalaking conglomerate na may impluwensyang umaabot sa buong Draconia. Sa loob ng ilang panahon, sila pa nga ang may pinakamataas na posisyon sa 5 dakilang pamilya ng kabisera. Noong mga panahong iyon, tunay na kahanga-hanga ang lakas ng Lynch Group. Matapos magkasakit si Steven, nagsimulang hamina ang pamilya. Bagamat hawak pa rin ng mga Lynch ang titulong isa sa 5 dakilang pamilya, hindi na nito ibinahagi ang parehong impluwensya gaya ng iba. Higit sa lahat, mayroon ding tensyonado at malungkot na relasyon sina Kenneth at Viola. Sa panlabas na anyo, si Kenneth ang chairman sa Lynch Group, ngunit sa katotohanan, si Viola ang may hawak ng kontrol. Kahit na may iba pang mga sangay sa Lynches, hindi kailanman naisip ni Viola na ipasa ang tungkulin bilang chairman sa iba. Ang kanyang pagkapit sa kontrol ng korporasyon ay nag-ugat sa kanyang paboritismo sa kanyang tunay na anak na si Kenneth. Hindi niya tunay na mga inapo ang iba pang mga inapo, kaya natural lang, hindi nila nakamit ang kanyang pabor. Sa paglipas ng mga taon, ginawa ni Viola ang lahat para makuha ang loob ni Kenneth, umaasang babalik ito at pamumunuan muli ang pamilya. Matapos ang maraming taon ng pakikibaka, sa wakas ay handa na siyang isantabi ang kanyang katigasan ng ulo at kompromiso, at naghanda pa nga para tanggapin si Marich at ang kanyang anak sa Lynch. Gayunpaman, nag-aalala siya na baka mabilis itong maglaho kung iiwan niya ang magulong negosyo ng pamilyang ito sa bahay ni Kenneth. Mga kamay. Bago matapos ang kanyang panahon, plano niyang ayusin ang lahat para manahin ni Kenneth ang pamana ng pamilya. Kung makakakuha sila ng alyansa sa kasal sa Northlorn residence, magkakaroon ng mga Lynch ng isang makapangyarihang kakampi. Ang mga kasanayan ni Kenneth sa pamamahala at pagnenegosyo ay maingat na inalagaan ni Steven noong araw.
Sa kanyang kakayahan, sandali na lamang bago mabawi ng mga Lynch ang kanilang pinakamataas na pwesto sa 5 magagaling na pamilya. Matagal nang nasa isip ni Viola ang planong ito, at ito na ang kanyang huling hakbang upang masiguro ang katatagan ng pamilya. Determinado siyang asikasuhin ang lahat bago ang kanyang 80 kaarawan. Pagkalipas ng kalahating oras, dumating si Marshall sa Seren Summit Villa sa Cabecera. Bilang pinakamalaking metropolis sa Draconia, ang Cabecera ay may populasyon na mahigit 20 milyon, kung saan ang lupain ay kasing halaga ng ginto. Ang karaniwang presyo kada metro kwadrado sa silangang mga suburb ay mahigit 200,000. At wala-wala iyon kumpara sa villa ng mga Lynch sa Seren Summit. Pagdating mo sa panlabas na bakuran ng villa ng Lynches, sasalubungin ka ng tanawin ng isang malakastilyo. Mansyon. Ang malawak na 200,000 metro kwadradong lupain na ito ay parang isang maliit at masiglang bayan. Ang villa na istilong kastilyo ng Lynches, na nagkakahalaga ng nakakagulat na 30 bilyon, ay madaling mapagkamalang isang napakalaking commercial at entertainment complex. Dahil sa mga bundok, ilog, mga pasilidad para sa fitness, at lahat ng posibleng kailanganin mo para sa paninirahan, kainan, at paglilibang, isa itong patunay sa dating kaluwalhatian ng Lynches. Kung titingnan mong mabuti, ibang kwento ang ibabahagi ng mga detalye. Luma na ang panlabas na anyo ng villa, at may mga bakas na ng kalumaan sa harapan nito. Nakapaligid sa bakuran ang mga hindi pa napuputuling damo, patunay na hindi na kailangan pang pangalagaan ito. Sa mapagmasid na mata, malinaw, hindi na ang Lynch ang makapangyarihang koponan gaya ng dati. Ngunit kahit ang isang naghihingalong kamelyo ay mas mahalaga pa rin kaysa sa isang kabayo. Bagamat maaaring hamina ang mga Lynch, napananatili pa rin nila ang kadakilaan at laki na akma sa isang piling pamilya sa Cabecera. Ipinaroda ni Marshall ang kanyang sasakyan at nagsimulang maglakad patungo sa gitnang patio ng Lynch Estate. Ang engranding pasukan ng villa ng mga Lynch ay matingkad ng pinalamutian, na may mga mararangyang kotse na pumupuno sa driveway. Isa-isa, dumating ang mga mayayamang pamilya at masaganang mga ngalakal, pumasok sa Lynch Estate upang magbigay pugay. Sir, maaari ko po bang makita ang imbitasyon ninyo? Pinigilan si Marshall ng isang gwardya nang makapasok siya sa pasukan, ipinaalala rito na kailangan ng imbitasyon para makapasok sa isang eksklusibong kaganapan. Mabuti na lang at inimbitahan siya ni Catherine sa handaan ng kaarawan ng mga Lynch kagabi. Isang pagdiriwang na ganito kalaki. Siyempre, hindi mangangarap ang mga Lynch na hindi maimbitahan ang 8 maharlikang pamilya ng Cabecera. Maingat na sinuri ng gwardya sa gate ang imbitasyong iniabot ni Marshall. Mukhang hindi pamilyar si Marshall, at naisip ng gwardya na tanungin pa siya. Pero nang mapansin niyang isa itong espesyal na imbitasyon para sa VIP, yung tipong para sa mga bisita mula sa maharlikang pamilya, agad niyang pinayagan si Marshall na dumaan ng may magalang na paggalang. Pagpasok ni Marshall sa malaking bulwagan ng Lynch Mansion, may tumawag mula sa likuran niya, dahilan para mapahinto siya. Tiningnan siya ni Ren ng malamig. Sino ka? May imbitasyon ka ba? Hindi ito ang lugar na dapat puntahan ng isang taong katulad mo. Nag-atubili ang mga gwardya, at nabigla. Nakilala nila si Ren, kahit na, noong mga nakaraang taon, hindi kailanman kinilala ng mga Lynch sa publiko ang anak ni Kenneth mula sa relasyon nito sa isang aktres. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, partikular na inimbitahan ng matriarch si Marie at ang kanyang anak na si Ren, sa piging ng kaarawan, isang malinaw na senyales na handa na siyang tanggapin sila sa piling ng mga Lynch. Agad na nakakuha ng atensyon ng mga gwardya at mga bisitang nasa malapit ang matalas na utos ni Ren. Nagtanong siya, bakit ninyo siya pinapasok? Nagkunwaring siya na ang hostess ng Lynn Estate, at tinanong niya ang mga gwardya. Ikaw. Mabilis na nagpaliwanag ang gwardya, Ms. Clark, ang ginoong ito ay may espesyal na imbitasyon mula sa isa sa mga maharlikang pamilya, kaya isang imbitasyon ng hari. Nagduda si Ren kay Marshall. Paano siya nagkaroon ng imbitasyon mula sa isa sa 8 maharlikang pamilya?
Sa pagkakaalam ko, ang mga bisita mula sa maharlikang pamilya na dadalo sa isang piging na tulad nito ay malamang na nagparada ng kanilang mga sasakyan sa harap mismo ng pintuan ng villa. Siya mismo ang nagmaneho at nagpark sa karaniwang lugar. Sa tingin ko peke ang imbitasyon niya. Kabanata 670 magdulot ng eksena. Ang malakas na paratang ni Ren ay nakakuha ng atensyon ng lahat ng kakapasok lang sa Lynch Mansion. Napahinto sila sa paglalakad, at tumingin sa paligid. May nagtangkang palihim na pumasok sa selebrasyon ni Mrs. Lynch gamit ang pekeng imbitasyon mula sa royal houses. Imposible yan. Sino ang maglalakas loob na gumawa ng isang bagay na ganito kamatapang? Sino mang mahuling gumagamit ng pekeng imbitasyon sa Lynch Mansion ay palalayasin ng walang awa. At isipin mo pa na peke ang imbitasyon nila mula sa 8 dakilang bahay ng mga maharlika. Nakakapangilabot yun. Lumakas ang mga bulong-bulungan habang palihim na pinag-uusapan ng mga bisita ang babaeng gumagawa ng eksena. Lumabas na siya pala si Ren, ang anak sa labas ni Kenneth Lynch, ang pangalawang henerasyong pinuno ng mga Lynch. Pagpanaw ng asawa ni Kenneth, nakipagrelasyon siya sa isang sikat na aktres na nagngangalang Marie Clark. Kalaunan ay nagkaroon sila ng anak na babae, si Ren, ang babaeng nagsasalita na ngayon. Maraming bisita ang nakarinig na mula sa mga inner circle ng mga Lynch na balak ay anunsyo ni Viola, sa harap ng pamilya at mga bisita sa birthday banquet ngayong gabi, ang formal na pagsasama ni Marie at Ren sa Lynch Mansion. Bagamat hindi pa ito opisyal na naipapahayag, naunawaan na ng lahat ang mga implikasyon nito. Kapag inanunsyo na ni Viola, tataas ng pataas ang katayuan ni Marie at Ren sa mga Lynch. Si Marie ang magiging pinuno ng asawa ng pamilyang Lynch. Si Ren ang magiging pinakamataas na ranggong binibini ng mga Lynches. Natural lang, walang sinuman sa mga kawani ng bahay ang maglalakas loob na harapin siya. Sa ganitong katayuan, may bigat ang mga salita ni Ren. Si Lawrence Carr, ang pinuno ng seguridad ng Lynch Mansion, ay walang nagawa kundi ang humarap at magpaliwanag muli. Binibini. Clark, huminahon po kayo. Ang imbitasyon ng Ginoo na ito ay tunay ng isang wastong imbitasyon para sa VIP mula sa Wisteria Residence. Ang mga imbitasyon na ipinadala para sa pagdiriwang ng kaarawan ni Ginang Lynch ng 8 dakilang bahay maharlika ay pasadyang dinisenyo. Ang bawat imbitasyon mula sa royal houses ay may matibay na gintong core. Ang bawat royal houses VIP invitation card ay may base value na hindi bababa sa $200,000. Bawat isa sa 8 dakilang bahay ng hari ay binigyan ng mga live na imbitasyon, bawat isa ay may nakaukit na serial number laban sa mga pekeng produkto. Ang VIP na imbitasyon na hawak ng ginoong ito ay mula sa Wisteria Residence, at ito ay may bilang na 002. Sa puntong ito, bahagyang hininaan ni Lawrence ang kanyang boses, at nagpatuloy, Ms. Clark, ipinapayo ko sa iyo na mag-ingat sa iyong mga salita. Sa ganitong antas, ang isang pabayan na komento ay madaling makasakit ng damdamin ng isang tao, lalo na ng isang tao mula sa West Aerial Residence. Ang maling paghawak dito ay maaaring magdulot ng malubhang problema, na maaaring magdulot pa ng malaking pinsala sa pamilya. Madalas mangyari ang mga bagay na ito. Mag-ingat po kayo. Sinasabi mo bang mag-ingat ako? Galit na turo ni Ren kay Lawrence. Sino ka ba sa akala mo? Isa ka lang ba talagang matandang bantay dito, tapos ang lakas ng loob mo pang sermonan ako? Sa edad na mahigit 50, nag-atubili si Lawrence, pagkatapos ay ngumiti ng alanganin. Binibini. Clark, tama ka, isa lamang akong matandang bantay dito. Pero alang-alang sa mga Lynch, hinihimok ko pa rin kayong maging mas mahinahon. Wala akong ibig sabihin na kawalang galang. Ipinapaalala ko lang sa iyo na magpigil ka. Pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa pamilya, hindi tayo dapat kumilos batay sa personal na bugzo ng damdamin. Hindi ito ang lugar para ilabas ang iyong nararamdaman. Ang isyong ito ay tungkol sa relasyon sa pagitan ng mga Lynch at Wisteria residents. Patawarin mo ako sa aking pangungulit. Nang makita ang mapagkumbabang tugon ni Lawrence, mas lalong naging arrogant si Ren, Emph. Paano siya nagkaroon ng VIP invitation mula sa royal houses?
Kahit na gawin niya, peke pa rin. Nakinig ang ibang mga panauhin sa mga sinabi ni Ren at umiling na may mapang-uyam na mga ngiti. Ang pagsinghot ni Ren ay nagpakita na ng kawalan ng magandang asal, nakitang-kita sa lahat ng nanunood. Ipinaliwanag na ni Lawrence ang mga posibleng kahihinatnan, ngunit patuloy pa rin si Ren sa pagiging masungit, na lalong nagpapatindi sa impresyon ng kanyang pagpapalaki. Nang mapansin ang mga titig ng mga nakapaligid sa kanya, mabilis na idinagdag ni Ren, may mga dahilan ako. Kahapon lang, nahuli ko siyang kumukuha ng mga litrato sa akin sa campus sa Brighton. Paano nagkaroon ng totoong imbitasyon para sa Wisteria residence ang isang taong walang hiya na tulad niya? Siguro peke iyon. At kung hindi, malamang ninakaw niya iyon. Sino ang gumagawa ng ganitong kaguluhan dito sa Lynch Mansion? Isang naiinis na boses ng babae ang sumigaw mula sa labas lamang ng gate ng estate. Lumingon ang lahat at nakita ang isang dalaga, mga 18 o 19, na may masigla at sopistikadong anyo, at nakadamit ng pinakabagong uso. Naglalakad sa tabi niya ang isa pang dalaga na halos kasing edad niya, kahanga-hanga at elegante rin, at may edad 1 hanggang 15, na may matamis na ngiti at mukhang sariwa at kaakit-akit. Nasa gilid silang tatlo ng mga bodyguard habang papalapit sila kay Ren. Ang nagsalita ay si Angela Lynch, pamangkin ni Kenneth. Nag-aral siya sa Oxnard University sa Hawklore, at ang nakababatang babae sa tabi niya ay ang kanyang kapatid na si Keris Lynch. Ang isa pang babae, na kaedad ni Angela, ay si Jade Fitzgerald, anak ng nakababatang kapatid ni Kenneth na si Sophie. Si Ren, na hindi nakilala si Angela, ay nakasimangot sa kanyang saway. At sino ka? Anong karapatan mong husgahan ako? Tumayo ng tuwid si Angela, malamig ang boses. Sino ako? Ako si Angela Lynch, ang nararapat na panganay na anak na babae ng mga Lynch. Sinaman niya ng tingin si Ren. Si Kapitan Carr ay naglingkod sa pamilya natin sa loob ng ilang dekada, at ang lakas ng loob mo na tawagin siyang asong etchdog. Nababaliw ka na ba? Mabilis na pumagitna si Lawrence. Ms. Angela, hindi pagkakaunawaan po ang lahat ng ito. Ito si Ms. Clark. Nagpalitan ng nagtatakang tingin sina Angela at Jade. Kahit hindi pa nila nakikilala si Ren, alam na nila kung sino ito. Hindi na sila natuwa nang marinig na balak ni Viola na dalhin sina Marie at Ren sa Lynch Mansion, at ngayon na ang personal na pagkikita nila ni Ren ay lalo lamang nagpulala sa kanilang pagkadismaya. Nang may paghamak, ngumisi si Angela, sino naman kaya ang gumagawa ng ganitong eksena sa Lynch Mansion, lumalabas na hindi naman talaga siya bagay dito. Bagamat malapit ng opisyal na sumali si Ren sa pamilya Lynch, humarap kina Angela, Jade, at Keris, na tunay na lumaki sa loob ng pamilya, nakaramdam pa rin siya ng kaunting kawalan ng kapanatagan. Sa tingin ko peke ang invitation card niya. Depensibong sabi niya. Pekeng. Tumingin si Jade kay Marshall, na nagpakita ng marangal at tiwala sa sarili, pagkatapos ay tinitigan si Ren ng may malamig na titig. Ang ama ni Jade na si Owen Fitzgerald ay may kapatid na lalaki, si Olivier Fitzgerald, na siyang assistant steward ng Northville Residence. Nagsalita si Jade ng may awtoridad. Naiintindihan mo ba kung anong uri ng kapangyarihan ang hawak ng 8 dakilang royal houses sa Draconia? Paano ka nang ahas na magbigay ng mga walang basehang paratang laban sa isa sa kanilang mga kapamilya? Sino mang mahuhuli sa pamemeki ng imbitasyon sa Wisteria Residence ay nahaharap sa sentensyang kamatayan. Sa tingin mo ba ay may sinuman ang susubok na gawin ito? Kung patuloy kang magsasalita, hindi ako magdadalawang isip na itikom ito para sa iyo. Alam mo ba na inilalagay mo ang mga Lynch sa napakalaking panganib sa pagsasalita mo ng ganito? Napadako ang tingin ni Angela kay Marshall, at sandaling nabighani siya sa pinong aura nito. Paumanhin po, Ginoo. Huwag na po sana ninyong pansinin ang inyong kamangmangan. Maari na po kayong magpatuloy. Magalang na tumanggaw si Marshall, pagkatapos ay casual na nagtanong, maaari mo bang sabihin sa akin kung nasaan si Vera? Natigilan ang grupo, na intrigue kung paano niya maaaring makilala si Vera.
Kabanata 671 Walang Hustisya Kabanata 671 Walang Hustisya. Vera. Sandaling tila nahihirapan ang karamihan na maalala kung sino ang babaeng ito. Dagdag 10 libreng mga kakulangan. Pero nakaiwas na si Keres kay Angela, nakangiti habang tumatakbo palapit kay Marshall. Marshall, alam ko kung nasaan si Vera. Nasa kwarto siya sa pinakakaliwang bahagi ng logistics building. Pwede ko kayong ihatid doon. Dahil doon, hinawakan niya sa kamay si Marshall at, halos tumalon-talon sa tuwa, inakay niya ito papunta sa silangang bahagi ng ari-arian. Gusto sana siyang pigilan nina Angela at Jade, ngunit nakailang hakbang na sina Keres at Marshall. Parang hindi nararapat na makialam na lang sila ngayon, lalo na't hindi nila alam ang tunay na pagkatao ni Marshall. Bukod pa rito, ang lalaking ito nakapansin-pansing gwapo, na may pinong anyo, ay may dalang imbitasyon mula sa Wisteria residence. Hindi siya mukhang isang taong walang kwenta, at ayaw nilang magkamali. Lumaki sa isang pamilyang kasing lakas ng mga Lynch, ang mga batang babae tulad nina Angela at Jade ay natutong maging maingat at makasarili, inuuna ang mga bagay na makabubuti para sa kanilang sarili higit sa lahat. Kung may bagay na hindi nila pinag-iisipan, hindi sila nakikialam. Kaya't nanatili sina Angela at Jade sa kanilang kinatatayuan, hindi tinawag si Keres o nilapitan si Marshall, pinanood lamang itong umalis ng may mausisang tingin. Mukhang hindi pamilyar ang lalaki, ngunit kilala niya si Vera, tila hindi siya isa sa mga maharlikang anak mula sa mga piling tao sa Brighton. May bali-balitang may kasintahan daw si Vera sa Harmonfield. Siya kaya ito. Nandito ba siya sa Lynch Mansion para makita si Vera dahil nabalitaan niyang plano ng mga Lynch na ipakasal siya kay Hendrix mula sa Wisteria residence? Balak ba niyang iligaw ito bago pa mangyari iyon? Ang alyansa ng Lynches sa Northlorne residence ay mahalaga sa kanilang kinabukasan. Walang hangarin sina Angela at Jade na masangkot sa bagay na ito. Tutal, ang ama ni Angela na si Vincent ay isa lamang katulong na miyembro ng Lynches, hindi ang tunay na anak ni Viola. Hindi kailanman gagamitin ng kanilang sangay ang sukdulang awtoridad ng pamilya. Malinaw kung bakit nilayon ni Viola na dalhin sina Marie at Ren sa pamilyang Lynch. Mananatiling ligtas ang posisyon ni Kenneth bilang pangalawang henerasyon ng pinuno ng Lynch Group. Kahit na matuloy ang alyansa sa Northlorne residence, hindi kailanman mahuhulog ang Lynch Group sa sangay ng pamilya ni Angela. Halos umasa siyang may mga komplikasyon na lilito, sapat lang para magdulot ng kaguluhan sa kasalukuyang sitwasyon. Yumuko si Jade at bumulong, Angela, sa tingin mo ba nandito ang lalaking yan para manggulo? Umiling si Angela. Ano ang kinalaman nito sa atin? Isa pa, kung may problema, sila Lola at Kenneth ang bahala. Hayaan mo silang harapin yan. Pumunta tayo sa entertainment area. Tahimik na nag-iisip ang lahat tungkol sa pagkakakilanlan ni Marshall, ngunit walang sinuman ang nangahas na sabihin ng malakas ang kanilang mga iniisip. Para sa mga Lynch, si Vera ay isang napakasensitibong paksa. Ang bagay na ito ay kinasasangkutan ng parehong Lynch at ng Northlorne residence. At ngayon, narito ang isang lalaking hayagang nagtatanong kay Vera, na lalong nagpagulo sa sitwasyon, lalo na't may hawak siyang invitation card mula sa Wisteria residence. Isang maling salita sa ganitong sensitibong sitwasyon ay maaaring magdulot ng gulo. Alam ng mga tao sa mga grupong ito na huwag magsalita ng padalos-dalos. Mula pa noong bata pa sila, tinuruan na sila ng kahalagahan ng pag-alam kung kailan magsasalita at kung paano magsasalita, isang hindi masisira na gininto ang tuntunin. Ang mga sakuna ay kadalasang nagmumula sa mga salitang walang kabuluhan, at ang katahimikan ay minsan nangangahulugan ng kaligtasan. Ngunit sa mga mata ni Ren, ang tagpong ito ay isang kapanapanabik na bagong kabanata sa kanyang buhay. Kahit hindi pa siya nakakatapak sa loob ng Lynch Mansion sa loob ng maraming taon, bihasa na siya sa mga gawain ng mga Lynch. Madalas ibinabahagi ng kanyang ina ang mga tsismis tungkol sa pamilya, kaya pamilyar siya kung sino si Vera at ang mga pangyayari sa paligid niya. Ngayon ang ika-80 kaarawan ni Viola. Bukod sa formal na pagpapakilala kina Marie at Ren sa pamilyang Lynch, may mas mahalagang anunsyo si Viola,
balak niyang isaayos ang kasal sa pagitan ni Vera, ang apo ng mga Lynch na noalay sa isa't isa, at ni Hendrix. Ang ina ni Vera, si Sharon Lynch, ay matagal nang pinalayas sa pamilya dahil sa pagtakas kasama ang ama ni Vera, si Harvey Silva. Ngayon, nais ng mga Lynch na pakasalan ni Vera si Hendrix, upang masiguro ang isang matibay na alyansa upang pangalagaan ang mga interes ng kanilang pamilya. Gayunpaman, tinanggihan ni Vera ang desisyon ni Viola, na nagresulta sa kanyang pagkakakulong sa loob ng Lynch Mansion. Ang katotohanang ang lalaking ito, si Marshall, ay nandito ngayon at hinahanap si Vera ay lubhang kainahinala. Kumbinsido siyang kilala ni Marshall si Vera, ngunit nagdududa siya kung ito ba ay isang taong may mataas na katayuan. Mabilis siyang lumapit para maabutan si Marshall at malamig na ngumisi, "Teka lang. Hindi kita hahayaang masunod ang gusto mo. Ilalantad kita sa birthday banquet. Oh, sigurado ka bang gusto mo akong gawing kaaway?" Napahinto si Marshall sa paglalakad, walang pakialam ang boses niya. Sino ka ba sa akala mo?" Nakangising sabi ni Ren, habang nakatitig sa kanya. "Sa tingin mo ba ay kaya mo akong baliwalain? Hindi kita hahayaang makalusot." Umiling si Marshall. "Dahil ba ito sa hindi ko pagsagot sa pangungulit mo? Minsan, naiisip ko kung talagang wala talagang kwenta ang mga babaeng katulad mo." Naningkit ang mga mata ni Ren, may halong lamig sa kanyang mga mata. "Lagi kong nakukuha ang gusto ko. At kung hindi ko ito makukuha, sisirain ko ito." Malamig na tumawa si Coban. "Sige. Kung ganoon ka desidido na sirain ang sarili mo, malugod kitang tutulungan." May kung anong kilabot sa mahinahong ekspresyon ni Marshall na nagpang-inig kay Ren, ngunit mabilis din itong nakabawi, at dumilim ang kanyang tingin nang tumalikod ito para maglakad palayo. "Kung hindi kita mapabagsak gamit ang iskandalong ito, ituring mo ang iyong sarili na maswerte. Ngayon, gagamitin ko ang mga Lynch para paalisin ka, ikaw na mayabang na hanggal." Habang nagtiis, sinundan siya ni Ren mula sa malayo, habang pinapanood si Marshall, na ginagabayan ni Keres, na patungo sa isang maliit na gusali sa timog silangang bahagi ng lupain. Ang gusali, na liblib sa loob ng bakuran, ay tahanan ng mga katulong at estadista ng lupain. Dalawang gwardya ang nakatayo sa labas ng isang partikular na silid sa gusali, na nagpapaliwanag kay Marshall ng sitwasyon, si Vera ay Kabanata 672 mananatili sa iyo habang buhay. Lumapit si Marshall sa pinto, itinuro ang dalawang bodyguard, at malamig na sinabi, "Buksan ninyo ang pinto." Agad na nanigas ang mga gwardya, maingat na sumulyap sa hindi pamilyar na si Marshall, pagkatapos ay kay Keres na nasa tabi niya, hindi sigurado sa sitwasyon. Binibini, "Keres, anong nangyayari dito?" Nagulat si Keres sa biglaang pagbabago ng ekspresyon, at nakita niya ang mainit na ekspresyon ni Marshall na napalitan ng nagyayelong determinasyon. "Marshall, anong problema?" Nahihiyang tanong niya. Hindi siya pinansin, nakita ni Marshall na nag-alangan ang mga gwardya at sinipa ang pinto pabukas. Habang gumagalaw ang dalawang gwardya para harangan siya, hamarang si Keres sa kanilang daan, nagtatanong, "Bakit mo binabantayan si Vera?" Nagpalitan ng tingin ang mga gwardya, nag-aatubili. "Ms. Keres, utos ito ni Mrs. Lynch. Darating ang mga tauhan ng Northlorne Residence ngayon, kaya hindi pinapayagang umalis si Ms. Silva." Sumilip si Keres sa loob ng silid at nakita si Vera na walang malay na nakahandusay sa sahig, nakatali ang mga kamay sa likuran. Sa galit na galit, napasigaw siya, "Paano mo nagagawang trituhin ng ganito si Vera?" Mahigpit na kumapit ang mga gwardya sa may pinto. "Ms. Keres, utos din ito ni Mrs. Lynch." Lumapit si Marshall kay Vera, binuhat siya mula sa sahig, kinalegan, at diniinan ang kanyang shoulder well, spine acupoint, at crown point. Nanginig ang mga mata ni Vera. "Marshall, nananaginip ba ako?" "Vera." Bulalas ni Keres, habang nangingilid ang mga luha. "Hindi ka nananaginip, sinagip ka ni Marshall. Siya ba ang nobyo mo?" Isinubsob ni Vera ang kanyang mukha sa dibdib ni Marshall, dinadama ang init ng lalaking mahal niya. Isang masayang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi.
Teka, bakit ako umiiyak? Naguguluhan, tanong ni Keres, Vera, bakit ka tumatawa at umiiyak ng sabay? Keres, dahil masaya ako. At hindi ko siya kasintahan, siya ang bayani ko, halika't iligtas mo ako. Hindi nakapagsalita si Marshall. Si Vera ay palaging positibo, hindi nagpapakita ng kalungkutan, hinanakit, o kawalan ng pag-asa. Kahit ang kaunting pag-asa ay magpaparamdam sa kanya ng walang hanggang kaligayahan. Nanggigigil na pinagmasdan ni Keres si Vera habang nakakapit kay Marshall, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay may halong pagkamangha, paghanga, at may bahid ng hindi masabi. Namula ang kanyang mga pisngi, at kumislap ang kanyang mga mata sa inosenteng tuwa. Vera, pinapadama mo rin ako sa emosyon. Diyos ko! Pakiramdam ni Marshall ay natalo siya sa mga babaeng ito, nakaibig-ibig at nakakadismayang optimistiko. Minsan talaga hindi niya maintindihan ang mga babae. Kahit sa ganitong mga sitwasyon, sa halip na makaramdam ng galit o hinanakit, nawawala sila sa mga panaginip ng pag-ibig at pasasalamat. Parang pakikipaglaban. Marshall, akala ko hindi na kita makikita ulit. Niyakap siya ni Vera ng mahigpit, ang kanyang magaganda at mapang-akit na mga mata ay puno ng saya at pag-asa. Hindi ako makapaniwala na, nang malapit na akong sumuko, bigla kang sumulpat na parang isang himala, sigurado ako ngayon, 200% sigurado. Ikaw ang aking bayani, ang nakatadhana para sa akin. Mula ngayon, hindi na ako mahihiwalay sa'yo. Saan ka man magpunta, sasamahan kita, mananatili ako sa'yo habang buhay. Mahigpit na kumapit si Vera kay Marshall, na parang natatakot na makawala ito kung bibitawan niya ito kahit sandali. Sa pagkakataong ito, hindi na siya itinulak ni Marshall palayo gaya ng dati. Sa halip, hinayaan niyang maramdaman ng nag-iisang babaeng ito ang matatag na tibok ng puso niya, na nagbigay sa kanya ng init na lubos niyang kailangan. Nakatayo si Keres sa malapit, pinagmamasdan ang pinaghalong saya, pagkabalisa, at takot ni Vera. Ang mga mata nito ay nagniningning sa paghanga. Very, naiinggit ako sa iyo. Medyo nahiya si Vera, pinakawalan si Marshall at marahang tinapik ang ulo ni Keres. Huwag mo akong kainggitan. Masaya ka na, siguraduhin mong pahalagahan ang 11. Vera, ang lakas ng loob mo. Sino ang lalaking ito? Isang malamig na boses ng lalaki ang nagmula sa pintuan. Tumangala si Marshall at nakita si Ren na nakatayo kasama ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang at isang babae sa pasukan. Nakaturo kay Marshall, reklamo ni Ren sa lalaki. Tay, palihim akong kinukunan ng litrato nitong gago na to sa campus ng Brighton kahapon. Ngumisi siya, sabay sulyap kina Vera at Marshall. So, siya pala ang kasintahan ng mababang uri na ito. Mga walang hiya sila. Nagkikita talaga tayo ng ganito sa Lynch Mansion. Hindi ko hahayaang makaalis ng buhay ang bastos na lalaking ito sa Lynch Mansion. Ang lalaki ay walang iba kundi si Kenneth, ang pangalawang henerasyong pinuno ng Lynch Fly at sa tabi niya ay ang ina ni Ren na si Marie. Namula si Kenneth sa galit, paano kayo ang may lakas ng loob na pumunta sa Lynch Mansion para manggulo? Mga gwardya, hulihin ninyo siya. Mabilis na sumingit si Keres. Kenneth, pakiusap. Si Marshall ang kasintahan ni Vera. Hindi siya masamang tao. Tumawa ng pabiro si Marie. Ken, naririnig mo ba ang kalokohan na to? Darating ba si Mr. Elhot anumang oras, at ang babaeng ito na mababa ang uri ay nakikipagtalik sa kanyang kasintahan? Kapag nalaman ito ni Mr. El Ayon, sisiguraduhin niyang lahat tayo ay magdurusa dahil dito. Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Kenneth. Vera, umupo ka lang at gawin mo kung nilalamig ka, at siguraduhin mong aalis agad ang lalaking ito. Kung magtatanam ng sama ng loob ang Northlorne residents, hindi lang ang mga lam ang magdurusa, pati kayo rin ay hindi na mabubuhay pa. Sigaw ni Vera. Ha! Mga gagaw talaga kayo. Inimbitahan mo ako rito sa pagkukunwaring nagdiriwang ng bakasyon ni Lola, para lang gamitin iyon bilang bargaining chip para ibenta ang Northlorne residents. Hindi ako makapaniwala na ang isang prestihiyosong Furley na tulad mo ay magpapakababa ng ganito kababa. Sinasabi ko na sa iyo ngayon, hindi ako kailanman sisang-ayon dito. Ngumisi si Marie.
Vera, alam mo ba kung sino si Hendrix bilang Crusher, at Northlorn? Ang tirahan ay wala sa iyong kakayahan para manginis. Ginagawa sa iyo ni Mr. Chandler ang isang pabor sa pamamagitan ng pagpapakasal sa iyo. Kung hindi mo pahahalagahan ang pagkakataong ito at magagalit kay Mr. Elliot at sa Northlorn Residence, pipirmahan mo ang iyong sentensya ng kamatayan. Tumawa si Vera, walang pakialam. Northlorn Residence. Mr. Elliot. Pakiusap, sila ang luluhod kay Marshall kung pupunta sila rito. Sa buong panahong ito, akala ko nagbago ka na baka nagkaroon ka na ng konsensya at naging mga sisent. Pero pareho pa rin kayong basura. Karapat-dapat lang kayong lahat sa parusa. Galit na itinuro ni Ren si Vera at sumigaw, wala kang kwentang babae. Sino ka sa tingin mo? Paano nang ahas ang isang walang kwentang tulad mo na mang-insulto rito? Sa tingin mo ba luluhod si Mr. Elliot sa walang kwentang lalaking ito? Bakit hindi mo subukang sabihin yan sa harap nila pagdating nila? Malamig na tinitigan ni Marshall si Ren. Mukhang naghahanap ka ng gulo ngayon. Ngumisi si Ren. Ako ang panganay na anak na babae ng mga Lynch. Ano ang gagawin mo tungkol dito? Ngumisi si Marshall, habang ipinipikit ang kanyang mapuputing ngipin. Kaya kitang saktan. Sampal. Sa isang mabilis na galaw, pinalipad ni Marshall si Ren gamit ang isang sampal. Kabanata 673 ang plano. Ang sampal ni Marshall ay nagpatalsik kay Ren, na ikinagulat ng mga nakapalibot na bisita. Ito ang engranding selebrasyon ng kaarawan ng mga Lynch, na pinangunahan ng isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa Brighton, at walang makapaniwalang may mga ngahas na manggulo rito. Lahat ay gustong-gustong makita kung sino ang nangahas na gumawa ng ganitong kalokohan, isang bagay na walang katulad sa kasaysayan ng mga Lynch. Sina Angela at Jade, na humahanga sa mga tanawin ng hardin, ay narinig ang kaguluhan at napansin ang mga bisitang nagkukumpulan. Ang direksyon ng kwarto ni Vera. Pinara ni Angela ang isang server malapit. Anong nangyayari sa Southeast Wing? Kinakabahang sumagot ang server, Ms. Lynch, Ms. Fitzgerald, ang istorbo ay nasa kwarto ni Ms. Silva. May dinala si Ms. Keres na lalaki rito para makita si Vera. Sa tingin ko, nobyo siya ni Ms. Silva, at sa hindi malamang dahilan, nakipag-away siya kay Ms. Ren at sinaktan ito. Ngumiti ng palihim si Angela. Magiging interesante ito. Tara na, Jade, tara na't magsaya sa palabas. Nag-alangan si Jade. Angela, naaalala kong nabalitaan kung may kasintahan si Vera sa Harmonfield na di umano'y mahusay. Sa tingin mo ba siya yun? Matangkad, may tiwala sa sarili, at gwapo. Malamang. May mga chismis pa nga na ang kasintahan ni Vera ay isang general. Sa tingin mo ba ay may katotohanan iyon? Napataas ang kilay ni Angela sa gulat. Isang general. Talaga. Kung general siya, hindi sana siya ganoon kabata. Ang mga general ay nasa edad 40 pataas, di ba? Tumango si Jade. Tama. Hindi naman ganoon kalaki. Kung general siya, malamang mas matanda na siya. Ngumisi si Angela na may bahid ng pananabik. Sa totoo lang, magugustuhan ko kung may makapangyarihang kasintahan si Vera. Ito ang perpektong paraan para patahimikin si Ren. Tingnan mo nga siya, kung umaarte ka na parang siya ang tunay na tagapagmana ng mga Lynch, nakangusong sabi ni Jade. Tara, panoorin natin sina Marie at Ren na magpapakitang gilas sa Lynch Mansion. Nabalitaan kong sumikat si Vera sa Harmonfield, at lahat ng ito ay salamat sa kasintahan niya. Ilang linggo na ang nakalipas, sinubukan ni Jamie na sakupin ang kumpanya ni Vera, pero isinara ito ng kanyang kasintahan. May balita na pinatay niya raw si Louis. Nanlaki ang mga mata ni Angela. Nag-aaral ako sa ibang bansa, kaya wala akong ideya. Marami nang pinagdaanan ang pamilya namin. Tila. Kung kasing lakas ng sinasabi ng mga tao ang kasintahan ni Vera, magiging palabas ito. Siguradong mapapag-alitan siya ni Ren. Haha, pang-iinis ni Jade. Sa tingin ba ni Ren ay kaya niyang pumasok dito at gampanan ang papel ng tagapagmana ng mga Lynch? Nanaginip lang siya. Nang marating nila ang gilid ng nagkukumpulang mga tao, lumapit si Vincent mula sa kanilang likuran. Anong nangyayari dito? Tanong niya.
Ngumisi si Angela. Tay, nabalitaan ko na dumating ang kasintahan ni Vera at nakipag-away kay Ren. Hindi siya nagpigil. Natamon si Ren. Tama ba? Dumilim ang mukha ni Vincent. Nakakapangilabot. Sino ang maglalakas loob? Hinayla ni Wonderis, ang kanyang asawa, ang kanyang braso. Bitawan mo na yan, Vincent. Hindi ito ang iyong lugar para makialam. Itinuturing ka na ba ng mga Lynch na isa na rin sa kanila? At narinig kong maaaring kagagawan din nila ang pagkamatay ng iyong ina. Dumilim ang ekspresyon ni Vincent. Huwag kang magsalita ng walang katuturan. Puro chismis lang yan na walang basehan. Kung tungkol sa nangyayari rito, tingnan natin mismo. Tutal, itong kasal sa pagitan ng mga Lynch at North Lorne residents ay inayos ni Mrs. Lynch para sa pamilya ni Kenneth, wala itong kinalaman sa amin. Nakatayo sa gitna ng karamihan, nakinig si Vincent sa mga bulungan sa paligid, nakaramdam ng matinding kapeitan. Bagamat siya, sa pangalan, ay pangalawang anak ng mga Lynch, ang kanyang ina ay isa lamang dating kerida, isang katotohanang nagmamarka sa kanya bilang hindi mahalaga sa loob ng pamilya. Simula nang magkasakit si Stephen, lalong naligay sa alanganin ang pamilya niya at ni Sophie. Ngayon, nang marinig ang tungkol sa kaguluhang dulot ng kasintahan ni Vera, kontento na silang manood mula sa tabi. Hoy, paanong nabangga ang anak ni Kenneth sa labas? Inimbitahan sila ngayon ni Ginang Lynch dito para formal na ianunsyo ang kanilang paglipat sa Lynch Mansion. Paano sila naaatake rito? Ginugulpi sila ng husto. Namamaga ang mukha niya, at nawalan pa siya ng ngipin. Sino ang maninakit ng ganito kalupit na tao? Iyon ang lalaking kara-rating lang sa Lynch Mansion, yung sinasabi ni Ren na may pekeng imbitasyon. Nabangga niya si Ren. Sa totoo lang, mapalad siya kung makakalabas siya rito ng buhay ngayon. Mahinang bulungan ng mga tao habang nagkukumpulan sila. Sa gitna ng karamihan, ay naalaya ni Jamie ang isang matandang babae na may pilak na buhok habang naglalakad sila papunta kay Vera, ang mukha nito ay namumula sa galit. Sino ang maglalakas loob na manggulo sa Lynch Mansion? Tanong ng matandang babae, si Viola, na nakatitig ng malamig sa kanya. Marshall. Agad na napaluha si Marie at sumugod. Nay, si Vera ang nagdala sa mababang uri ng kasintahan niya rito para manggulo. Nakita sila ni Ren, tapos binugbog niya ito ng ganito. Hindi mo siya maaaring hayaang makatakas, itinuro ni Jamie si Marshall. Lola, siya yung lalaking sinabi ko sa iyo dati, si Marshall. Tawagin mo ang aming eksperto sa bahay na si Johannes at ipapatay mo siya. Pinaikit ni Vipla ang kanyang mga mata, pinagmasdan si Marshall mula sa malayo, at tinapik ang kanyang tungkod sa lupa. Vera, ako ang lola mo. Ang imbitasyon ko sa selebrasyong ito ay para ipakita na pinatawad na ng mga Lynch ang ina mo at ang mga Silva. Umaasa ako na isantabi mo na ang nakaraan para ikaw ang tunay na maging tagapagmana ng mga Lynch. Pero paano? Nagagawa mong magdala ng isang hamak na lalaking tulad nito dito para magdulot ng kaguluhan. Isa pa, ako ang nagayos para mapakasalan mo si Mr. Hendricks mula sa North Lorne residence, para mabigyan ka ng magandang kinabukasan. Paano ka naging ganoon ka hindi makatwiran? Ngumisi si Vera. Lola. Minsan, akala ko may lola ako. Pero ngayon sigurado na akong matagal nang patay ang tunay kong lola. Nagkukunwari kang para sa ikabubuti ko ang lahat ng ito, pero para naman sa mga Lynch ang pagkakaroon ng bagong kakampi. Nang itaboy mo ang nanay ko, iniisip mo ba kung ano ang pinakamabuti para sa atin noon? Inimbitahan mo ba ako rito para ipagdiwang ang kaarawan mo? Kasinungalingan lang lahat iyon. Isa lang akong bargaining chip sa kasunduan ng mga Lynch sa North Lorne residence. Gumagawa ka ng mga kasuklam-suklam na galaw at nagpapanggap na mabuti kang tao. Hindi ka ba nahihiya? Sa loob ng maraming taon, akala ko mabuti kang tao, pero ngayon alam ko nang ikaw ang pinakamasama. Isa ka lang talagang makasarili at malisyosong matandang babae. Ikaw ang nagplano ng tukanan na nagpal-ayas sa nanay ko mula sa Lynch. Nabasa ko ang diary ng nanay ko. Nagsulat siya tungkol sa iyo. Sigurado akong sinasadya mo siyang lokohin. Kabanata 694 na Juan, patayin mo siya.
Nakakainis. Pumutol ang boses ni Kenneth sa ere ng may awtoridad. Vera, ilang taon na ang nakalilipas, nilabag ng nanay mo ang interes ng pamilya natin nang palihim niyang sumama sa walang kwentang si Harvey. Pinahiya niya ang mga Lynch. Galit na galit ang lolo mo kaya ikinulong niya ito sa Lynch Mansion. Kung hindi lang dahil sa awa ng lola mo na hinayaan siyang makatakas. Matagal na sana siyang namatay sa Lynch Mansion. At ngayon ay nang-ahas kang akusahan ng lola mo ng pananakit sa kanya. Ikaw na walang utang na loob na bata. Utos ni Kenneth nang may kunot noo. Lumuhad ka at humingi ng tawad sa lola mo, ngayon na. Ngumisi si Vera, malamig ang boses. Parang mas magaling ka pa. Nagpatuloy siya ng may mapait na boses, may napansin akong ilang pahiwatig habang binabasa ko ang mga journal ng nanay ko. May isa pa siyang dahilan para umalis sa Lynch Mansion ng taong iyon. Nagsama-sama kayong lahat laban sa kanya, isang babaeng walang magawa, pero tinatawag ninyo ang inyong sarili na isang marangal at may mataas na uri ng pamilya. Nakakaawa. Lumakas ang boses niya habang bumubuhos ang mga taon ng pagkadismaya. Dati akong naniniwala na ang lola ko ay isang mabait na tao, naiiba sa inyong lahat, pero hindi ko inaasahan na nasa isip ko lang pala ang lahat ng iyon. Dinala mo ako rito, inakit mo ako, para lang gamitin ako bilang isang kasangkapan. Isang bargaining chip para masiguro ang kinabukasan ng mga Lynch. Napakawalan mo. Sinusubukan mong ipagpalit ang katawan ng isang dalaga para sa sinasabing kinabukasan ng iyong pamilya. Nakakadiri. Sa isang pamilyang tulad ng sa inyo, walang pagmamahalan. Puro tubo at kapangyarihan lang ang hinahanap, wala nang iba. Magsasaksakan pa kayo sa likod para sa isang hiwan ng pie, gamit ang lahat ng kasuklam-suklam na panlilinlang na nakasulat sa libro. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, at tinitigan si Kenneth. Bakit ako magpapakita ng respeto sa mga taong katulad mo? Humigpit ang kapit ni Viola sa kanyang tungkod, at inihampas niya ito sa sahig sa galit. Walang utang na loob na bata ka Vera, nakikinig ka ba sa mga kasinungalingan ng batang iyon? Nagpatuloy si Viola habang bumantong hininga, nagmamalasakit sa iyo ang lola mo. Sa pag-aayos ng kasal mo kay Mr. Hendricks ng Northlorne Residence, sinisiguro niya sa iyo ang isang magandang kinabukasan. Ito ay isang pamilyang kaya maraming babae ang magsasakripisyo ng lahat para mapang-asawa. Kung pakakasalan mo siya, ikaw ang magiging pangalawang ginang ng prestihiyosong Northlorne Residence. Kaiinggitan ka ng mga tao sa katayuan mo. Paano mo masisisi ang lola mo? Sa tabi niya, dali-daling pinakalma ni Marie ang kanyang ina. Nay, huwag po sana kayong mag-alala. Tutal, hindi naman siya lumaki sa isang marangal na pamilya tulad ng mga Lynch. Nang mamatay ang kanyang ina, napakabata pa niya noon, wala siyang gagabay sa kanya. Hindi nakakapagtaka na nagsasabi siya ng mga katawa-tawang bagay. Tumawa si Vera. Marie, akala ko natutunan mo na ang habag pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan mo. Tingnan mo ang sarili mo. Dahil lang malapit ka nang sumali sa mga Lynch, akala mo ay umasenso ka na mula sa pagiging aso patungo sa pagiging tao. Nag-aasal ka na parang ikaw ang namamahala rito, pero isa ka lang ding tauhan ng matandang babaeng iyon. Tinahak lang niya ang landas na ito para makuha ang kontrol ng anak niyang si Kenneth sa mga Lynch. Ikaniling niya ang kanyang ulo, habang nakangisi. At ang pag-aayos ng kasal ko sa Northlorne Residence ay isa na namang tusong tukana niya. Sa tingin mo ba ay tinanggap ka na niya? Nababalot ng paghamak ang boses ni Vera. Isa ka lang hamak na babae para sa kanya kahit kailan. Ang lakas ng loob mo. Namuo ang galit sa mukha ni Marie habang itinataas ang kamay, handang suntukin si Vera. Bago pa man dumampi ang kamay niya, humakbang si Marshall paarap at hinawakan ang pulso niya, at walang kahirap-hirap siyang ibinalibag. Nakakainis. Dumagundong ang boses ni Kenneth sa buong pasilyo. Vera, dinadala mo ba ang mabangis na lalaking ito sa bahay ng pamilya ko para manggulo? Sa tingin mo ba ay palaruan mo ang Lynch's Mansion? Tinaas ni Marshall ang isang kilay, hindi nababahala. Iniinsulto mo ba ako? Lumuhod ka. Lumuhod si Kenneth sa harap ni Marshall kasabay ng isang malakas na kalabog. Biniyak ng puwersa ang marmol sa ilalim niya,
at umagos ang dugo mula sa kanyang mga tuhod, na ipon sa bitek na sahig. Isang ungol ng paghihirap ang kumawala sa mga labi ni Kenneth. Ikaw. Ang lakas ng loob mong buhatin ang mga kamay mo sa akin, B** mo. Casual na kumuha si Marshall ng basang pamunas at pinunasan ang kanyang mga kamay, sabay ngiti ng maliwanag at halos parang batang lalaki. Subukan mo ako. Handa akong lipulin ang buong lynch. Nakita niyang nakaluhod ang kanyang ama. Sinugod ni Jamie si Marshall at sumigaw, "Marshall, ang bangag mo. Anong ginawa mo sa tatay ko?" Isang malakas at brutal na sampal ang nagpalipad sa kanya ni Marshall patawid ng silid. Walang hiya. Sino ka para questionin ako? Ikinagulat ng mga panauhin ng Lynch's Mansion ang mabangis na kilos ni Marshall. Sino ang batang ito? Pinaluhod niya si Kenneth, ang pinuno ng ikalawang henerasyon ng mga Lynch, sa harap niya. At sinampal niya sina Jamie at Ren sa ere. Sa ganitong bilis, mukhang plano niyang gibain ang buong Lynch Mansion. Isa ba siyang pabaya na binatilyo? Totoo, ang mga Lynch ay hindi na kasing lakas ng dati, ngunit isa pa rin sila sa 5 magagaling na pamilya ng Brighton. Ang pagdurog sa isang nag-iisang palaboy na tulad niya ay parang isang pitik lang ng palso. Isa pa, dahil sa nalalapit na alyansa ng mga Lynch sa North Lorne Residence, halos hindi na sila mapipigilan. Kung makikita ito ng pangalawang anak ng North Lorne Residence, patay na ang batang ito. Hindi nila kakailanganin ang tulong ng North Lorne Residence. Ang mga Lynch lang ang makakapagdurog sa kanya na parang langaw. Nabalitaan nilang ang mga Lynch ay may eksperto sa martial art na mas makapangyarihan kaysa kay Harold mula sa North Lorne Residence. Talaga bang ganoon siya kalakas? Oo naman. Ang mga pamilyang tulad ng mga Lynch ay kailangang magpanatili ng mga mandirigmang may mataas na kalidad sa mundo kung gusto nilang manatili sa kanilang pwesto. Teka lang. Darating ang martial art expert ng mga Lynch anumang oras mula ngayon, at ngayon ay tiyak na hindi mabubuhay ang batang ito. Nabalot ng nakakatakot na katahimikan ang Lynch Manor, sa sobrang tensyonado na parang mababasag ang hangin. Naunawaan ng lahat na lumabag sa hangganan si Vera at ang kanyang kasintahan, at hindi kailanman patatawarin ng mga Lynch. Sila. Pagmamasid mula sa gilid ng laro, nakita ni Vincent na sobra na ang pagluhod ni Kenneth sa sahig. Nag-atubili siya ng ilang sandali bago sumugod sa karamihan at lumapit kay Marshall. Sinubukan siyang pigilan nina Angela at ng kanyang asawang si Wanda, ngunit huli na ang lahat. Walang magawa, sinundan nila si Vincent, inihahanda ang kanilang sarili para sa anumang maaaring mangyari. Itinuro ni Vincent si Marshall, ang mukha ay namula sa galit. Anong ginawa mo sa kapatid ko? Kung ayaw mong mamatay, lumuhad ka at humingi ng tawad ngayon din. Baka palayain ka ng mga Lynch. Binabantaan mo ba ako? Sumulyap si Marshall sa kanya. Buhay mo ang ibubuwis niyan. Tanga, umalis ka sa harapan ko. Hindi malakas ang boses ni Marshall, ngunit isang madilim at nakapangangilabot na banta ang nagmumula sa kanyang mga salita. Instinctively, umatras si Vincent, kasama sina Angela at Wanda ng ilang hakbang. Nakatitig si Vincent kay Marshall, ngayon niya lang naunawaan kung gaano talaga katakot ang malamig na ekspresyon ni Marshall. Sarkastiko siyang sinulyapan ni Marshall, parang isa ka sa mga Lynch, pero kailan ka pa nila tinanggap? Nang inag si Vincent, namumula ang mukha sa galit. Anong pinagsasabi mo? Napatawa si Marshall. Pinatay ang nanay mo, pero narito ka, tinatrato ang mga pumatay sa kanya bilang mga matatanda at kapamilya. Kawawa. Kung makikita ka lang ng nanay mo mula sa kabilang buhay, gugustuhin niya na sinakal ka na niya noong ipinanganak ka pa. Lumipat ang tingin ni Vincent kay Viola, may bahid ng pag-aalinlangan sa mukha. Anong ibig mong sabihin? Wala akong obligasyon na magpaliwanag, pero siguro dapat mong tanungin ang matandang babaeng iyon dyan. Tanungin mo siya kung paano niya pinatay ang nanay mo, sabi ni Marshall nang may ngiting nakangisi. Nanigas si Vincent, may bahid ng takot sa kanyang mga mata. Nakarinig siya ng mga bulong-bulungan tungkol sa mahiwagang pagkamatay ng kanyang ina. Noon, pinapatay ni Viola ang sinumang magsasalita.
Sinabi niya sa kanya na ang mga ito ay walang iba kundi mga kasinungalingan ng mga taong determinadong sirain ang pamilya. Inaangkin din niya na sinumang naghahasik ng pagdududa tungkol sa mga Lynch ay sinusubukan silang sirain mula sa loob. Lumingon siya kay Viola, nanlalaki ang mga mata sa takot. Bago pa siya makapagsalita, nalungkot ang ekspresyon ni Viola, at hinampas niya ang kanyang tungkod sa sahig. Sa tingin mo ba ay sa iyo ang mga Lynch para paglaruan, bata? Malamig ang boses ni Viola. Nagdadaya ka lang sa pag-iisip na kaya mong maghasik ng alitan sa pagitan natin. Umayos siya ng tayo at naglakas ng boses, nag-uutos. Yohanes, patayin mo siya. Kabanata 675 sa ilalim ng Dragon Dagger, lahat ay langgam. Nagulat si Vincent nang marinig niyang tinawag ni Viola si Yohanes, ang nakatagong alas ng mga Lynch, para harapin si Marshall. Hindi lang ito basta-basta na lang ginawa. Determinado si Viola na patayin siya. Bagamat si Vincent ay isang kilalang tao sa mga Lynches, na kadalasang kinikilala bilang kanilang pangalawang pinuno, kakaunti lamang ang alam niya tungkol kay Yohanes, ang mapag-isang eksperto sa martial art ng pamilya. Ipinakilala si Yohanes sa pamilya ni Viola halos 2 dekada na ang nakalilipas at mula noon ay nanatili siyang halos nakatago sa paningin. Kumalat ang mga tsismis na walang kapantay ang kanyang mga kasanayan, na minsang nagbigay sa kanya ng mataas na posisyon sa mundo ng mga nangungunang mandirigma ng kadiliman. Gayunpaman, ang kanyang eksaktong ranggo, tunay na pagkakakilanlan, at ang buong lawak ng kanyang mga kakayahan ay misteryo sa lahat. Maging si Viola ay nanatiling tahimik tungkol sa pinagmulan ni Yohanes. Inihambing siya ng ilan kay Harold, ang kilalang amo mula sa Wisteria Residence. Minsan nang inamin ni Harold, pagkatapos ng isang enkwentro, anuman ang kakayahan ko, ang kay Yohanes ay 10, hindi, marahil ay 100 beses na mas mahusay. 15 taon na ang nakalilipas, isang grupo ng 13 piling mamamatay tao, na inupahan ng isang karibal ng pamilya, ang naglunsad ng pag-atake sa mga Lynch. Gayunpaman, nang makita nila si Yohanes, tumakas na sila ng walang laban. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa engkwentrong ito, at naging maalamat ang reputasyon ni Yohanes sa buong Brighton. Maraming eksperto sa martial art mula sa buong Draconia ang naghangad na makipagkita sa kanya, ngunit tinanggihan silang lahat ni Yohanes. Simula ng araw na iyon, halos tuluyan na siyang lumayo sa paningin ng publiko. Ang mga Lynch ay nagtamasa ng kapayapaan at seguridad sa loob ng mahigit 10 taon kasama ang isang makapangyarihang figure tulad ni Yohanes na nakabantay. Kung hindi dahil sa kanilang mga panloob na alitan, ang mga Lynch ay maghahari pa rin sana sa 5 pinakamakapangyarihang angkan ng Brighton. Isang posisyon na hindi kayang hamanin ni Newman. Ngayon, para mapabagsak si Marshall, handa nang ipatawag ni Viola si Yohanes, ang taong kinatatakutan kahit ng mga alamat. Natigilan ang lahat ng mga bisita. Ito ang unang pagkakataon na buong tapang na tinawag ng mga Lynch ang kanilang nakatagong alas upang humawak ng isang bagay sa publiko. Malinaw na ito ay isang senyales na papatay ang mga Lynch ng isang tao. Dahil sa papel ni Viola bilang gulugod ng pamilya, may katuturan ang kanyang mga ikinilos. Ang araw na ito ay dapat sanay tungkol sa pag-aayos ng kasunduan sa pagitan ng mga Lynch at ni Hendrix Chandler, ang pangalawang anak ng Northlorne Residence. Ang hindi inaasahang pagdating ni Marshall ay nagdulot ng kaguluhan sa lahat. Kung hindi agad mareresolba ang bagay na ito, walang maipapaliwanag ang mga Lynch para sa Northlorne Residence. Ang pag-asar sa mga Chandler ay isang panganib na hindi nila kayang bayaran, gaano man sila kalakas. Gaano man kalakas ang pamilya, gaano man kalakas ang kanilang eksperto sa martial art, sa pinakamarami, isa lamang silang katutubong angkan. Wala silang pag-asang makalaban ang mga Chandler ng Northlorne Residence, na sinusuportahan ng pambansang makinarya. Nang marinig ang mga bulungan sa paligid, hinigpitan ni Vera ang hawak sa braso ni Marshall. Marshall, ikaw. Dapat ka nang umalis. Kaya kung tanggapin ang kasunduan ng mga Lynch, nauutal niyang sabi, nanginginig ang boses.
Lumingon si Bobon sa kanya, hindi mabasa ang ekspresyon sa mukha habang nakatitig sa mga mata nito. Sa magagandang matang iyon, nakita niya ang parehong matinding determinasyon at kawalan ng pagsang-ayon. Pagkatapos ng isang sandaling paghinto, lumambot ang mukha ni Vera tungo sa isang banayad at mapait na ngiti. Marshall, ang pagkikita natin ang pinakadakilang kaligayahan sa buhay ko. Umalis ka na. Nakatadhana ka para sa mas malalaking bagay. Ayokong makita kang nakikialam sa mga tusong duwag na ito. Mahina niyang nagpatuloy, para lang akong lumulutang na damo, walang ugat, inaanod. Siguro nga hindi talaga ako nakatadhana para sa mundong ito. Aalis. Sa tingin mo ba ay magugulo mo ang pamilya ko at aalis ka na? Mangarap ka na lang. Putol ng isang galit na boses. Ngumisi si Kenneth kina Marshall at Vera, ang mukha ay namumula sa galit. Humabog. Itinama ni Marshall ang paa niya sa leeg ni Kenneth nang may mahinang tunog. Tumama ang mukha ni Kenneth sa sahig na marmol, at nagkalat ang dugo sa lahat ng direksyon. Napaatras si Viola sa nakita, halos mabilaukan sa sarili niyang pagkabigla habang tila umiikot ang mundo sa paligid niya. Johannes. Nanginginig ang boses ni Viola sa pidgel na galit habang malamig na nagsasalita, 20 taon na ang nakalilipas, nangako ka. Iniligtas ko ang buhay mo, at pumayag kang tulungan ang mga Lynch sa 3 bagay. Ngayon na ang huli. Patayin mo ang batang iyon, at aalis ka nang may dalang kayamanan mula sa akin. Isang lalaking nasa 40 pataas, na may kakaibang malupit na mukha, ang lumabas mula sa karamihan na may nagyayelong kilos. Sa sandaling lumitaw siya, isang alon ng takot ang bumalot sa mga bisita, at sila ay likas na umatras. Tumindi ang lamig sa villa. Ito si Johannes, ang sikretong sandata ng mga Lynch, isang lalaking may lahing Dan Agard na ang reputasyon pa lamang ay hudyat na ng tiyak na kamatayan para kay Marshall. Samantala, si Jamie, nakakatayo lang ng patalikod, ay sumuray-suray na lumapit kay Marshall, sumisigaw, Johannes. Sirain ang SEM na ito. Imposibleng makita mo ang araw na ito. Nabaling ang tingin ni Marshall sa yelo. Casual niyang itinapon ang mga basang pamunas sa kanyang kamay at, sa isang mabilis na hakbang, hinawakan sa lalamunan si Jamie. Isang matalim at nakakapangilabot na bitak ang hamati sa hangin. Hindi kailanman inakala ni Jamie na magkakaroon ng lakas ng loob si Marshall na patayin siya sa harap mismo ni Johannes. Isang sigaw ang palm unit sa katahimikan. Napahawak si Viola sa kanyang dibdib, umuugoy na parang babagsak. Kung hindi lang dahil sa 2 katulong na umalalay sa kanya, malamang ay natamba na siya. Natigilan ang mga bisita sa hindi makapaniwalang pangyayari. Kakapatay lang ni Marshall kay Jamie, ang panganay na apo ni Viola, sa harap mismo ng kanilang mga mata. Nang sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Viola, itinuro niya si Marshall, ang boses ay nababalot ng sakit at galit. Johannes, patayin mo siya. Tanungin mo siya kung may lakas ng loob siyang gawin iyon. Sumulyap si Marshall sa kanya, ang kanyang boses ay kasing lamig ng kamatayan. Isang panginginig ang bumalot sa buong mansyon. Pinaikit ni Johannes ang kanyang mga mata, nakatitig sa hindi gumagalaw na figure ni Marshall. Gawin mo, Johannes, bilasan mo. Patayin mo ang gaskosing ito. Paos na sigaw ni Viola. Pidgel ang hininga ng lahat, naghahanda para sa sagupaan na tila hindi maiiwasan. Lahat ng mata ay nakatuon kay Johannes, ang maalamat na pulis na ang presensya pa lamang ay nagdulot na ng takot sa karamihan. Ngunit, habang nakatitig siya kay Marshall, nagsimulang mag-iba ang kanyang tingin. Una, nagkaroon ng pagkagulat, pagkatapos ay pagkalito, at sa huli ay lubos na pagkabigla. Dahan-daang lumingon si Marshall, matalim at hindi natitinag ang mga mata habang nakatingin kay Johannes. Malcolm, aniya, malamig at matigas ang boses. Nanigas agad ang malakas na katawan ni Johannes, nanlaki ang kanyang walang awang mga mata sa hindi makapaniwala. Nagpatuloy si Marshall, si Malcolm, ang ika-30 ranggong martial art master sa Dark List. 20 taon na ang nakalilipas, pumasok ka sa Draconia para sumali sa labanan sa Dragon Ridge Valley, halos hindi mo na natakasan ang iyong buhay.
Iniligtas ka ni Viola, at nagtago ka kasama ang mga Lynch mula noon. At 1 buwan pa lang ang nakalipas, sinundan mo ang isang grupo ng martial art master mula sa World of Darkness pabalik sa Dragon Ridge Valley. Nang inig ang mga binti ni Johannes. Nag-crack ang kanyang boses. Ikaw ang pumatay kay Prometheus at sa iba pa. Ngumisi si Marshall, ang boses ay parang bakal. Sa ilalim ng punyal ng dragon, lahat ay mga langgam. Pagkatapos, sa harap ng mga nagtatakang mata ng lahat ng naruroon, itinuro ni Marshall si Johannes. Halika rito. Lumuhod ka. May mga tanong ako sa iyo. Nakatitig ang mga nakamasid sa kanya nang hindi makapaniwala. Sigurado silang nababaliw na si Marshall. Nagbubuga siya ng kakaibang mga bagay, tapos ngayon inuutusan niya si Johannes na lumuhod. Nagpakawala ng galit na tawa si Viola. Bata, alam mo ba ang panganib na kinalalagyan mo? Hindi ka nagkakamali sa pagkakakilanlan ni Johannes. Isa siya sa mga martial art masters mula sa mundo ng kadiliman. Matatapos din ang buhay mo. Kung maglalakas loob kang gumawa ng gulo sa Lynch residence. Johannes, tapusin mo na ito ngayon. Hindi inaasahan, nanginginig na humakbang pasulong si Johannes, pagkatapos ay unti-unting naglakad patungo kay Marshall.